First question namin, since hindi lang siya drama series it also involves music. And of course, music plays a very big part of the show. Combining the two elements, drama and music, paano po yung challenge nito sa inyo as directors? Sobrang mahirap po talaga kasi ang reality naman, kahit nagko-combine ka ng dalawang genres, ang resources mo ay pang isa pa din. Ang budget mo, ang time mo ay para sa isa pa din. The only way to make it work talaga kapag willing to adjust lahat ng departments, nagkakaroon kami ng intindihan na kapag may eksena kaming maraming kantahan, yung other scenes na isushoot namin that day, mas magaan sana para maging realistic siya. So yun, setting talaga, managing expectations lang from everyone, internally, pati yung mga expectations ng mga bosses. Mas ganun po, planning talaga. Yun, ako speaking of planning, si Rod napaka-maplano niya na director. Hindi totoo, kasi ako, support ako sa kanya eh. Tapos ang nakakatuwa kay Rod, marespeto siya in a sense na pag nag-message yan sa Viber namin, kung ako po ang masusunod, ganito po siya. Tapos mag-send siya ng mga peg na, Madaling araw. yung mga peg na, yung mga pangtotohanan. Halimbawa, meron siyang eksena na kukunan na sa kwento, bobongga na si di ba? So magpe-perform yan sa. Siyempre kapag ang budget mo naman po ay medyo, alam mo na, limited budget, siyempre ganyan-ganyan lang. Pero siya, ganito po kasi dapat yung parang, pero hindi siya yung parang dapat ganito. So ang gaganda, yun yung sinasabi na kanina, natutuwa ko, how he listens, but at the same time, he's really trying to commit to excellence. And I think yun yung yun yung binibigay ni Rod na dahil he's committing to excellence, kaming mga nakasuporta sa kanya, gusto namin yung panghawakan din. Kaya I think nung napanood ko din yung mostly yung gawa nila, sobrang for an afternoon drama, I think it's really like a good quality material and I'm really very proud to be supporting Rod in this project. Sir, mga direct, parang mas basic yung tanong ko. Paano po ba yung hati? Ano po ba yung Sa totoo lang po, mas praktikalahan lang po eh. Minsan ganun lang po ang basehan ng hati namin. Wala kaming porque main unit, second unit, dito ang star na to. Wala po kaming ganun eh. Kasi balik ko lang ang nung na-meet ko po si Carlo Cato 10 years ago sa Rikili Workshop, nanalo na siyang best director noon sa Cinemalaya. So in terms of expertise, meron po talaga lamang pa po siya sa akin sa maraming aspekto. So wala kaming tanong kung sino ang mas kaya mag-shoot ng any sequence. Kasi alam namin na it's not about us naman talaga. Yun naman pinaka-role ng director to be invisible eh. Hindi naman kami ang bida, hindi kami kakanta. It's just really bringing to life the story. So walang way ng hatian. Wala siyang hatian. Tapos yun, sorry, nagbumuka nagpupurian kami. Pero, May jowa po kami pareho. May jowa ka ba? Tawag ka muna. Pero yun, para kami magkapatid kay Rikili. Kaya kung nung sinabi sa akin na siya yung magiging main unit ko, ang game plan ko talaga is to support him. Tapos I remember, makutkot talaga si Rod and I like it. Kasi ang kagandahan kapag makutkot ka na director, alam mo yung gusto mo, it's easy to follow. Kaya ka nga director you direct. Pero may ibang mga director kasi na parang medyo hindi masyadong malinaw. Pero siya malinaw kaagad. So ako, alam ko kaagad paano ko siya susuportahan. And I still remember, nung bago ako sumampa, sabi ko, Rod, kinakabahan ako, pa-send nga ulit ng PDF mo, yung parang pinaka-visual deck niya. Tapos sabi niya, kayang-kaya mo yun. Sabi niya gano'n. Pero ayokong isipin na kayang-kaya ko. Kasi ang gusto ko din, ibigay ko kay Rod yung 100% ko. In terms of patian, I think hindi siya nagmamatter. Pero, mas... Whoever is available. Oo, whoever is available. Tapos nagpapasahan kami, nadidirect ko si Zef, nadidirect ko din halos. Pero, mas nadidirect ko yung mga kontrabida. Nasa mas mayamang bahay ako. Logi sila, so nasa mas mayamang bahay ako. Dating ako lang naman, kapag kinukunan ko yung mga nasa mayamang bahay, naniniwala kasi ako lagi na kapag human ka, hindi mo naman alam na kontrabida ka eh. So lagi kong hinahanap yung puso ng mga kontrabida. I mean, tayo pag pinaroon natin sila, they are kontrabida. But for them, meron lang din kasi silang mga pinanggagalingan. So I think yun naman yung naging challenge ko. Tapos kapag umahawak naman ako ng mga mas bida, ang nakakatuwa, dahil mas sila naman yung nagkakasa doon, buton na sila. Kumbaga alam na rin nila direct kung paano mo sila. Yes. So kumbaga ang dali na lang din talaga. May flow na rin po talaga siya. Since nabanggit niyo naman po yung mga cast mo,
How is it directing parang two generations of stars? We have the veterans of course and you have the young ones. Hindi ko nga po alam kung paano yung naging setup namin. Kasi from the very beginning, everyone's been so open. I remember Miss Vina, day one pa lang sabi niya, direct, tell me whatever you want, talk to me, ganito ganyan, kasi gusto ko ma-deliver ko yung gusto mo. So never nagkaroon ng air of we know better or we know more. Parang lahat talaga kami, ang sinasamba namin yung kwento. Ano yung tama sa kwento, doon po tayo. So everyone's been so open. Tapos ang nakakatuwa, dito ko talaga nag-gets na yung chemistry pala na tinatawag. Kaya sa chemistry, experimentation siya eh. Hindi siya by default na, ay may chemistry na tayo, may chemistry na yung pamilya, ganito. Nakikita ko kasi sila tinatrabaho talaga na dahil narinig ko lagi sa... Yes! Hindi ko pinapa-off yung headset ko dahil maraming chismis doon. Pero narinig ko sila nag-rehearse. Isipin nyo pa si Kuya Smokey, si Miss Manilyn, mga batikang artista na yun. Nagsiset up pala kami ng ilaw, 30 minutes pa bago ready. Narinig ko na sila, nagbabatuan sila ng line sa gilid. Without us needing to tell them na, ma'am, mag-rehearse pa tayo. Hindi. Ganun nila gustong mag-deliver po ng maganda. Tapos siyempre ikaw na nakarinig, hindi talaga ako pwede pumalpak dito kasi ang sisipag ng mga kasama ko. Yun po, nagkakahawaan. Direct Carlo. As in sobrang actually nakakabilib yun na imagine mo ako dahil nga nasa mas mayamang pamilya ako, 'di ba? So mas kina Tita Tessie, kina Vina. Nung unang sampa ko, meron kang tendency na matakot sa kanila. Pero you know what? Maniwala kayo at hindi, mas sila yung napaka-open. And for some reason, sobrang kilig na kilig sila working on younger generation. Ako I am a younger director, no? Tapos parang ito dahil hindi rin ako, may mga times na hindi ko rin na-off yung Sinasadya po. yung lapel. So naririnig ko yung chika. Hindi alam to ni Tita Tessie, pero narinig ko. So alam mong genuine kasi hindi niya to pinaparinig sa akin. Pagpasok niya, sabi niya, oh, you know what? How Direk Carlo take it? Sabi niya, there's a language. Ganun siya. So parang, parang gumaganon si Tita. So parang, kasi pina-preview niya may kasi ako, tinatry ko as much as possible. Since supplementary lang naman ako, tinatry kong lagyan kahit paano ng language pa rin. Yung parang bigyan natin ng elevated teleserye pa rin. So parang tinatry ko pa rin, dahil mas galing ako sa pelikula at indie film, tinatry kong lagyan ng language na ma-appreciate pa rin ng common natin na audience. But at the same time, pag titignan mo, may konti pa rin siyang language. So parang na-appreciate nila yon. Tapos sa mga younger generation naman, dito mo nakikita na iba yung talent, pero yung talent kapag naging skill siya, iba din. Yes. So I think dito yung nakikita na meron mga natural talents, of course, our younger generation, pero it takes time, it takes experience, and it takes a lot of commitment for that talent to be a skill. Like as simple as blocking, na parang ang galing humarap ng camera ng mga veterano mo. And you know what, hindi kasi siya natuturo natututunan mo yan in experience. And I think yun din yung pinanggagalingan ko na itong pagpasok ko sa teleserye. Some other filmmakers will say na parang huwag ka mag-teleserye, iba yan, blah 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 blah. But I think you know what I really appreciate here is it gives me experience. And you know, nung dinasal ko talaga nung pumasok ako dito is, Lord, sana po ma-enjoy ko yung trabaho ko dito sa loob ng teleserye. And you know what, nung pumasok ako day one, it felt like I'm in my element. And I'm really, really glad because I think it's really the whole team na meron silang open and grateful heart. Wala tong chismis. Kasi syempre, pag walang etches, pag nagtanong ka sa mga kapwa mo, director, ano dyan, bla 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 bla, kasi madami kayong kinukunan, so mataas yung, kumbaga, salpukan, tapos it's a doggy. Pero, nabiyayaan ako na napakabuti ng team namin from down up. Totoo. Tapos yung mga artista namin, gusto nila lahat magbigay ng A-game. And then, ikaw na-i-inspire ka, na umabot ako sa point na pag pumapasok ako, nagluluto pa ako ng baon. Ganun ako ka-inspired, na magigising ako ng earlier, para pagdating ko, I'm really like in a good, alam mo yun, mapuso talaga yung material na to be fair.